ganda ng bakura nila. May mga halaman talaga. Punong-puno ito pagka summer. Land Rover. Yaman ang may-ari. Imagine mo naman. Ay, shit! Irene! Irene, yung mga tao. Yung bukas. Irene. Ay po, usapan na. Former Kapitan Mar Brasa, ito po yung may bahay ni Ma'am Angelita Brasa. So doon po nang galing yung kanilang sasakyan at umikot ho dito. At dito ba Kap, dito po makikita niyo po yung bakas ng gulong. Yan po yung bakas ng gulong papunta ho doon. Ay, parang sa pakiramdam niya, nakapull na yung speed. Biglang nagpull yung speed. Nagpull ang speed. So pag nagpull ang speed, tinatangka daw niyang umapak sa preno. Hindi Wala wala na. ng preno. Tapos ginalaw pa niya yung cambio niya, nilalagay sa park o kung ano, wala na, hindi na rin. Hindi na, oo. Hindi na magalaw. So, yun po, hindi na hindi na niya kayang makontrol kasi sumibat na nga po yung sasakyan. Kung makita niyo po, lagos ho doon sa pader, halos kalahati ng sasakyan ay halos lumabas na doon sa nasabing pader. So, Kap, no, una, nagpapasalamat tayo dahil walang nangyari kay sa inyong misis, kay Madam, no. So, ito ba itinawag nyo na sa pamunuan ng kumpanyang kinunan nyo ng sakyan? Tinawag ko nga sa Toyota kaagad, ayan sinasabi, ay gano'n, may separation, may kung ano-anong sasabihin hindi papalitan, gagawin. Sabi ko, puntahan muna ninyo kung ano nang pangyayari nito. Huwag kayong, kung ano na kagad ang desisyon nyo diyan. Dahil nakakatakot na nga itong ganitong sistema sa mga hybrid na yan, na bigla na pala yan, bagong-bago. Tapos magkakaganyan. First time ito, Kap, na meron kayong ganitong hybrid na sakyan? First time yan. Talaga naman yung sasakyang na yan ay hindi ginagamit. At yun nga, 2,000 lamang ang naging mal-age niyan. Talagang bagong-bago, laging nakabalot dito. Kung bakit nga nagkaganyan. Pero marami kayong sakyan na dinadrive ni Madam na automatic. Oh, madami kaming sasakyan na talagang halos ngayon puro Toyota. Ngayon lang nangyari dyan sa hybrid na sasakyan. Sanay si Ma'am Angelita sa hybrid, sa mga automatic, Kap. Sanay na sanay. So first time nangyari itong ganitong sumirit at sumibat yung ganitong... First time na nangyari, na talaga naman tibo naman ang dinaanan sa simentado, wala namang magiging problema. Bigla na lang nag 160 at full speed siya. Full speed siya. Kita naman ninyo ang pangyayari. Kung hindi bumagsak yung goma doon sa dulo, lilibang pa ulit sa kabilang bakod. Sabi pa nga niya, meron siyang kasunod na dalawang helper para daw takluban dito yung sakyan. Dahil dito nga niya ipapark. Dito ipapark. Yun, bigla na lang ang tumakbo. Napakabilis. So, ito po ay dito sa Lipa. Ano yung panawagan niyo po? At gusto rin nating makapanayan po itong pamunuan ng kumpanya na binilhan ni Kap at ni Ma'am Angelita. Ano po yung panawagan ninyo sa kanila para nang sa ganun maipaabot din natin at makuha din natin yung panig ng kumpanya na binilhan ninyo ito? Yun nga, ang akin lamang sa inyo, ay huwag ninyong basta aalisin naman dito sa pangyayari. Dapat makuha na ninyo kung ano ba yung nangyari dito. At itong pangyayaring ito ay huwag nang mangyari sa iba. Dahil talaga naman pong napakasakit po sa aming kalooban itong ganito. Takala ko talagang ang misis ko'y patay. Ay dapat imbestigahan muna ninyo kung ano ang pangyayari. Huwag ninyong sasabihin babayad kayo ng separation, babayad kayo ng ganito. Hindi mo natin dapat pag-usapan yon. Pag-usapan natin yung mga buhay ng tao na gagamit pa ng inyong produkto. Opo. So yan po ang panayam natin kay former Kapitan Kap Mario Brasa. So yun po, kukunin din ho natin ang panig ho ng kumpanyang ito at siyempre unang-una ay ang sabi nga, ang apilangan ni Kap ay huwag munang alisin dito at imbestigang mabuti ano ba talaga ang naging dahilan ng biglang pagsirit ng sakyang ito at biglaan at hindi makontrol. Yan ang ating Bravo Balita. Salamat sa panonood. Follow at subscribe at like na po kayo sa aming Facebook, YouTube at TikTok channel.